Okay, balik na naman tayo sa studio. Okay, pag-usapan natin itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Nag-attend po siya ng Chinese New Year celebration event, no? Kasama ang ambassador ng China. Ano na, Risa Hontiveros? Di ba? Ano na, Kiko Pangilinan? Ano na, Tariela? Tito Soto, ano na? Ha? Batikos kayo ng batikos. Kayo mga loyalista dyan? Ha? Sabihan po nyo pa kaming pro-China. Ha? Sabihin nyo si F. Eliza pro-China rin yan. Kasi magpapakita ako ng video kung saan saksi saksi ang taong bayan na itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay nandoon po sa Chinese New Year celebration event. Deserve. Pag-usapan din natin itong si Senator Marcoleta na ibinunyag ang pakikialam umano ng executive branch, no, sa nauudlot na kudita sa Senado. Ayan. Ano ito ha? Seryoso ito kasi alam niyo naman na gusto nang palitan ng Senado itong si Senate President Tito Soto. Okay? Ayaw na nila sa liderato ni Tito Soto. Pero mantakin nyo, nakikialam ang Malacanang. Yan ang sabi. Hindi po tayo ang nagsabi niyan ang nagsabi niyan ay si Senator Marcoleta. Kasi kung ano yung mga umuugong na mga chismis dyan sa loob ng Senado ay talagang lalabas yan. At alam naman natin itong si Senator Marcoleta ay talagang ibubulgar niya ang mga nangyayari sa loob ng Senado. Sino ba yung nakikialam dyan sa Malacanang? Takot na ba kayo? Na mapalitan si Soto? Yan ang problema ninyo kasi equal power ang judicial, ang executive branch at ang legislative branch, pero nakikialam kayo sa legislative. Ang pakialaman ninyo, yung executive branch, pero nangingialam kayo sa Senado. Disapol kayo ngayon kay Marcoleta. At heto pa, panoorin po natin itong attorney ni Vice President Inday Sara Duterte na si Michael Pua na in-interview po ni Karen Davila at sinagot po ang mga issue about sa confidential funds ni BP Sara na gawa-gawa lang nila at itong impeachment trial na ginawa nila na kasangkapan para mananalo sila sa election 2028 at walang tigil na pangbibintang nila kay VP Sara sa witness na tinatawag nating self-confessed bagman na si Madriaga. Ganyan sila kadesperado. Mga desperado kayo. Mamaya ipapakita natin yung interview na yan pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito para naman guys ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? At sa mga first time dito sa aking channel kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan. Libre lang yan. Okay? So, paldo na kayo dito. Nasa comment section ang link. Ganon yung mga vlogger na mga bayaran. Nasa comment section ng link. Ay, nako. Ito. Unahin muna natin itong First Lady Liza Araneta Marcos nag-attend po ng Chinese New Year event, no, kasama ang ambassador ng Pilipinas. Ito, panoorin natin. Play!
Ayan, Huwag mo sabihin AI yan. Si Liza talaga yan. Sino yung katabi niya? Yung ambasador ng China. Sino yung mga nakapalibot dyan? Lahat yan, mga pikot yan lang, mga Chinese yan dyan, Di ba? Ayan. Smile pa si F. Eliza. Ngayon, kayong mga loyalista na laging nagsasabi sa amin na pro-China kami. Batikusin nyo ito. Batikusin nyo yan. Ano masasabi nyo dyan? Bakit nag-attend siya? Di ba? Ganon yung mga dragon o mga di ba? Meron yung mga Chinese dragon ba yun? Ganon, no? Happy New Year, Chinese! Ganon, no? Batikusin niyo yan! Di ba? Ang hilig din yung bumatiko sa aming mga DDS na kami ay pro-China when in fact, it's not true. No? Galit po tayo sa China kung binubuli po tayong mga Pilipino. Wala tayong nagagalit tayo dyan. Pero sa argumento ni Marcoleta na wag po nating awayin ang China because it's not good. Wala tayong kakayahan para makipagdigmaan sa kanila. Kayo tapang-tapangan lang naman kayo. Mga keyboard warriors kasi kayo na hindi nga kayo marunong lumabas ng sarili nyong bahay. Keyboard lang yung nyo. Wag na kayong makialam dito, no? Kung hindi kayo marunong lumabas, sabi ko nga, kung merong magbakbakad ang Pilipinas at China, ikaw pa siguro yung unang magtatago. Di ba? Wag na. Kami nagpakakatotoo lang ang mga DDS na wala tayong kayang makipagdigmaan dyan sa China. Di ba? Hindi nila na-gets ang punto ni Marcoleta kasi mga matatalino lang po ang nakaintindi sa mga explanation ni Marcoleta. Malalim yun Yung usapin na yun, sila Kiko Pangilinan sila Di ba? Ayan. China yan. Loyalista, banatan nyo na yung first lady nyo. Di ba? Tamimi kayo ngayon. Di ba? Ano na ngayon? Sino to? Si Riza Ontiveros. Sige nga, batikusin nyo to. Makipagsanib puwersa ka pa dito. Di ba? Nila If Eliza at ni BBM para sa election 2028. Mga desperado. Kasi alam nila, yun lang po ang tanging paraan para manalo sila. Batikusin nyo ito. Pro-China yan. Sabihin nyo ngayong pro-China yan. Lacson. Ano masasabi mo dito, Lacson? Kiko Pangilinan. Tariela. Nasaan na yung galit ni Tariela sa mga pro-China, sa mga sasabihin yung pro-China? Ito, sabihin yung pro-China yung bangag yung amo. Sige, sabihin yung pro-China. Tamimi kayo ngayon. Tamimi na kayo. Kasi kayo mga wala kayong isip sa buhay. Batikos lang kayo ng batikos, walang logic, yung argumento ninyo, wala. Basta lang makabanat sa mga kung ano-ano, di ba? Tito Soto, ano na? Pag ganon-ganon pa si Soto, galit talaga ako, nasasaktan ako kapag hindi ipagtanggol ang Pilipinas sa awayan ng China. Utot mo, wag nyo kaming dramahin dyan. Drama ka pa ng drama. Bumalik ka doon sa Itbulaga. Di ba? Tama na nga yan. Eto, Senator Marcoleta, no? Binuking niya na ang liderato po ni Senate President Soto
ay isinusuka na pala ng mga senador dyan sa Senado. Ayaw na nila kay Soto kasi kung gusto niya ipaliwanag ko pa. Blue Ribbon Committee, palpak. Di ba? Si Soto, tuta. Gusto ng taong bayan mapatawag yung mga mastermind ng flood control, hindi nangyari. Tapos binatikos pa niya yung Supreme Court sa desisyon patungkol po sa impeachment trial ni VP Sara. Na akala mo naman bright, akala mo naman na graduate siya ng law. Wala naman siyang alam patungkol dyan sa mga batas na yan. Hinahayaan natin dyan sa mga prosecutor, sa mga justice natin. Pero siya, akala ang kanyang opinion, pamumulitika. Political yung opinion niya Pero yung sa mga justice, people sa Supreme Court, ay nag-follow naman sila kung ano ang nakasaad sa ating konstitusyon, sa libro, at yan po ang interpretation nila. Na very obvious yung impeachment complaint ni VP Sara ay talagang not valid because very obvious na ginamit nila ang impeachment complaint as weapon para i-disarm ang kalaban nila sa politika. Alam naman natin, ang mga nag-file ng impeachment complaint ay talaga lahat mga kalaban ni VP Sara for 2028 election. So, hindi talaga yan uubra. Ang nakakasakit dito na kung hindi pala nangingialam itong executive branch, meaning dyan sa Malacanang, kung hindi sila nangingialam, matagal na palang natanggal sa pwesto itong si Senate President Soto. Kasi nangingialam ang Malacanang, hindi raw natuloy. Wow! Grabe, no? Ito, pakinggan natin si Senator Marcoleta dyan. Know your boundaries ayon sa konstitusyon para kasi kay... Know your boundaries. Kung ang boundary mo, executive branch ka lang, pakialaman mo, executive branch. Kung ikaw, senador ka, ang pakikialam mo, yung Senado, yung legislative lang. Di ba? Pero in the case of this situation right now, ang Malacanang nangingialam na sa legislative. Ganyan sila kababoy. Ganyan sila kabastos. Di ba? Panahon ni former President Duterte is very sensitive about that. Senador Dante Marcoleta may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-move on na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakaraang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Dante Marcoleta. Ano yung binunyag? Dito. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. Sino kaya yung nakikialam? Baka ang bangag na naman. O si Liza Tanas. Di natin alam. Sino? Senate sana. We should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. So, yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. May nakikialam. So hindi talaga purong-purong democratic yung pagkakakuha halimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. So isang opisyal sa Malacanang. Sino kaya yan? Sinong opisyal na yan? So meaning to say, hindi presidente. Okay? Hindi rin si Liza Araneta Marcos kasi hindi naman siya opisyal. Hindi naman niya binoto, di ba? Ewan ko lang kung sino Wala noon sa... ilagay nyo sa comment section sino ang nakialam dyan sa Malacanang. Okay?
Ano ang analysis nyo dyan? Plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Bloc kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. I'm only a 7-month senator of the Republic. Sir, You might be, parang CPRD. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, Kapitan, Alam nyo, kawawa nga ito si Marcoleta eh. Di ba? Kasi gusto niyang ipaintindi sa atin ang sitwasyon natin dyan sa Kalayaan Islands, no? Pero misinterpret pa yung mga paliwanag niya. Okay? we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila yung pick na sinabi ko na paano mo gagawin yun without giving it up. I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Ngayong araw, Walang word na sinabi si Marcoleta na i-give up natin yon ha. Ang gawa-gawa lang yan, yung mga loyalistang bangag, inaprobahan yung mga keyboard warriors. ng Kalayaan Municipality ang resolusyong hihiling sa Commission on Appointments na i-strike out sa official transcript o record ng CA ang give up KIG statement ni Marcoleta. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor MP Albaida, personal niyang iaabot sa CA at sa opisina ni Senador Marcoleta sa susunod na linggo ang kopya ng kanilang resolusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe. So, yun po ha. Ilatag nyo ang opinion ninyo kung sino ang nakikialam sa executive branch, no? Patungkol po sa nakikialam siya sa kudita. Para sa akin, no, majority ng taong bayan ay talagang maka-Duterte. Kung sabihin nating maka-Duterte ang majority ng taong bayan, pabor sila kung paano hinandle ni Tatay Digong ang China. Ano bang ginawa ni Tatay Digong? Kinaibigan niya. Malaki po ang nakuha natin ng mga trade in terms of economy. Marami rin ang nakuha natin sa China at nakatulong rin sila. At tinulungan rin ng bansang China ang Pilipinas sa mga infrastructure projects. Nag-donate pa nga sila. Yung iba ay pinautang tayo na talagang tulong, walang interest at utang na babayaran natin in a long period of time. So meaning to say, anong ibig sabihin? Talagang totoong tulong yung ginawa ng China because yan ang kapalit sa pagiging diplomatic natin sa usapin po ng West Philippine Sea. Kasi po, sabi nga ni Tatay Digong, hindi natin yan masosolve ngayon. No? Hayaan muna natin na mag-joint exploration tayo. Maalala ko yun, di ba? Kasi we have our claims. Yes, nanalo nga tayo dyan sa panahon ni Pinoy. Pero, meron pang mga technicalities na dapat ayusin para mapaunawa natin ang China. At hindi natin yan mapapaunawa yung China na yan kapag galit po ang ating ipinaiiral. What do we have to do is kung saan tayo nagkakaunawaan, kung dito man tayo sa trade,
Kung dito man tayo nagkakaunawaan sa ibang aspeto ng kasi ang dami relationships sa mga OFWs, no? Yung mga bumibisita na mga Chinese dito sa Pilipinas. Ang dami ng mga Chinese, Filipino-Chinese dito sa Pilipinas. Tayo rin, marami mga OFWs doon sa China. So kung doon tayo nagkakaunawaan, doon muna tayo mag-focus. Sa bagay na hindi natin nagkakaunawaan, hindi muna tayo tatakol niyan. Hindi pa sapat ang panahon. Kasi kung may kakayahan na tayo makipagdigmaan sa kanila, siguro yan na po ang pag-uusapan natin na ito, amin ito. Kung hindi tayo magkakaunawaan, ganun, ganyan, pwede naman tayo mag-share muna dyan eh. Pwede natin i-give up. Wala pong sinabing i-give up natin yang putang inang mga yan ang dahilan sa ating kaguluhan eh. No. Di ba? So, dahil dyan, no? Masama po ang tingin ng taong bayan ng equal powers, mangingialam ka dyan sa Senado? Di ba? Dapat alamin ni Marcoleta yan kung sino yung official na yan. Na tumawag raw sa Senado na hindi na wag niyang ikodita yan. Grabe pambabastos yan sa taong bayan, di ba? Dapat hinahayaan natin ang legislative kasi may sariling branch of government, pero nangingialam sila, binaypass nila. Ganyan po ang administrasyong Marcos, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Di ba? Ngayon, siguro, nangingialam na sila kasi nafe-feel na siguro ng Malacanang na unti-unti nang tumatalon sa barko ang kanilang mga kaalyado. Especially dyan sa Senado, no? Alam ko, tahimik ang ibang mga senador dyan. Pero marami dyan sa mga Senado ay kumakampi kay VP Sara. Sa House of Representatives rin, iniisip na nila ang kanilang political career. Kasi kung hindi sila susuporta kay VP Sara sa 2028 election, malaki po ang tendency na matapos ang kanilang career. Yung mga pumirma sa pag-impeach ni VP Sara sa House of Representatives, tandaan nyo yun. Mga plastic yun. Okay? Maraming tatalon dyan. Maraming tatalon dyan. At dahil dyan, no, makakausap ni Karen Davila itong attorney ni VP Sara patungkol po sa issue ng impeachment complaint at sa confidential funds. At dito sa gawa-gawa nilang witness na si Madriaga na self-confessed bagman. Grabe itong... Ako ba, no? Inanalyze ko kasi, hindi pa ba kayo sawa sa strategy ninyo? Nangyari na yan noon. Siniraan nyo ng siniraan si Bongbong Marcos, siniraan nyo ng siniraan si Duterte, nanalo. Ngayon naman, ginamit pa rin ninyo yung strategy na yan kay VP Sara. Siniraan ninyo ng siniraan. Mananalo pa rin ito. So bakit uulitin ninyo ang isang strategy na hindi umubra? Kasi kung lalong siraan ninyo ng siraan si VP Sara, is mas lalong sisikat yan. Mas lalong maaawa ang taong bayan. So, totoo lang. Panira sila ng panira kay VP Sara, naaawa na. Sabi nga ng mga sa comment section, bilib na bilib kami kay VP Sara, sir. Yung na-interview ko sa Maynila nung nandun ako sa Pasay, sabi ko, sir, bilib na bilib kami kay VP Sara. Binatikos na siya lahat. Tinaniman na siya na kung ano-anong kasalanan, pero hindi pa rin siya, nakikita namin ang kanyang strong leadership. Di ba? Kasi si VP Sara, hindi naman siya kagaya ng mga politicians dyan na naninira na kaso dito, kasi kung si VP Sara, hindi yan na
kung hungry pa ng power itong si Pipi Sara, matagal na yan nag-file ng impeachment complaint laban kay BBM, pero hindi niya yan ginawa. Ang gumawa, yung taong bayan. Because, delikadesa ba? Di ba? Alam nyo naman na hindi magandang tingnan, kalaban kayo sa politika tapos ikaw yung mag-file ng impeachment complaint. O, ito yung interview ni Michael Pua kay Karen Davila. Welcome back to Head Start. Let's continue our discussion on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. We're now joined by the Vice President's lawyer, Attorney Michael Pua. Attorney Pua, good morning to you. Good morning, Ma'am Karen, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. All right. Sige, pag-usapan natin. First of all, how is the Vice President responding to the 3 impeachment complaints? Well, she's still business as usual. The Vice President always expected another round of impeachment complaints. So I can say that this really did not come as a surprise to her, nor did it come as a surprise to the defense team. So ano lang po siya, no? I would say high spirits pa rin, unfazed, still going about her duties as the Vice President. In fact, just a few days ago, she was in Zamboanga. So tuloy-tuloy pa rin naman po yung trabaho. Oo. Parang isang paglilinaw lang, no? Kasi nakikita natin ang Vice Presidente ay nandun sa The Hague. Can you just clarify this? How often is she there and how often is she in the Philippines doing her duties? Opo. Ang pagkakaalam ko po, I think they have a shifting schedule, no, in their family. Although I'm no longer her spokesperson, so I can't freely speak on her behalf. But ang pagkakaalam ko lang, meron kasi silang shifting. So I can't really pinpoint how often she's there. But even when she's there naman, dire-diretso pa rin naman yung operations ng Office of the Vice President. I think she's already established protocols and she communicates with them every day. In fact, she even communicates even with me and the defense team also, no, regularly, even when she's there. Okay, pag-usapan natin ang mismong mga complaints. One of the congressmen said the strength of this batch of complaints is the presence of Ramil Madriaga, a witness who has been resurrecting old allegations against the Vice President related to POGOs and the use of her confidential funds. What is your take on Ramil Madriaga? Who is he exactly? Well, first and foremost, Ma'am Karen, ang ating Vice President, the Vice President, already categorically stated that she does not know Ramil Madriaga, no, at the personal level, and definitely not at the level that she would even give instructions to Ramil Madriaga. That's all I can say for now because obviously everything else comes into our strategy pagdating sa defense. But even one of the people named in his affidavit, Colonel La Chica, if I'm correct, no, actually filed a case against Ramil Madriaga not long ago. No, I think the case was on perjury or cyber libel, one of them or at least or even both of them. So meron ng ganyang information na dumating sa amin and we're prepared. When this affidavit came out around 2 months ago, the defense team also anticipated and expected that this would be included in the impeachment complaints, which true enough, nandun nga siya, no, especially linking to the confidential fund issue. So we are prepared to address his affidavits and his claims point by point to belie the statements made in the affidavit. Oo. Because Ramil Madriaga, his allegation in terms of presenting himself, no, as a witness is he is the self-proclaimed bagman, right? So he is declaring that kind of close. Analysis ko dyan, meron talagang nag-deal kay Madriaga na di natin alam kung pwede ang administrasyon. Gamitin ka namin ha, siraan namin si Pipi Sara, gagamitin ka namin. Tapos, kapag magtagumpay na mag-witness ka, babaan namin ang sintensya mo. Pwedeng ganun yung deal ha. Kasi bakit pinili pa nila yung isang preso, di ba?
knowledge in the alleged crimes of the vice president. Kasi pag sinabi mong ikaw yung parang bagman, it means alam mo lahat, di ba? So, ang accusation niya is the vice president and a circle that's very At sa tingin ko naman, hindi uubra itong bagman na ito unless kung meron siyang ipapakita na mga ebidensya. very close to her was receiving drug and pogo money through cash deliveries spanning 2 administrations. Oh, 'di ba? It sounds impossible. Kaya hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan 'yan. It's almost like a criminal syndicate. It's that kind of allegation. Where would this come from if the vice president does not know him at all? Actually, your best guess is as good as ours, no? Because exactly that's the point. Tama po kayo. That's the picture that's trying to be painted in that affidavit na siya yung bagman. And to be able to establish that, you have to establish trust and of course closeness to the principal. And so that's where the defense will start, just to show that there is no relationship whatsoever between the vice president and Ramil Madriaga, and then we'll take it from there. Okay. Now, in the 3 impeachment complaints, you have Representative Laila De Lima. We discussed at length 2 of these impeachment complaints, the 2nd and the 3rd. I think we don't have to go one by one with these allegations, but why didn't the vice president just answer essentially how the funds were spent when she was called in the Quadcom hearings? Opo. Well, I think you're referring to the confidential funds. So pagdating po sa confidential funds, the vice president would always say back then, nasasagutin lang na yan at the appropriate forum. And then she felt that the budget hearings were not the appropriate forum. And we have to remember that pagdating sa mga confidential activities or intelligence operations, there are rules, no, in terms of disclosure. In fact, there are laws that prohibit disclosure of confidential information to the public. So that is probably one of the reasons why, no. We're not just using this because I know to some people this might appear to be a legal excuse, but actually, if you look, there was an article not long ago that came out, a couple of days ago that came out, no, yung danger when you expose details of confidential information, operations, specifically on informants, no. About 2 days ago, I read an article about a 74-year-old woman who was murdered, no, because precisely that, na tagged siya as an informant. So there are dangers to that, and that's why we have to be very careful about disclosing such information in public. Okay, so if that's the case, that's the logic, how will the team of the vice president defend etong allegation in 2 of the complaints of alleged fabrication of submissions to the Commission on Audit, right? The acknowledgement receipts supposedly had fabricated names like the infamous Mary Grace Piatos, when you just said right now that under the law there is a danger of exposing. So if this is brought up in the impeachment trial, we're moving forward, no? Do you have a defense for that? Yes, we do, Ma'am Karen. We definitely have a defense for that. Again, I cannot go into details because we don't want to telegraph our defenses. Yeah. Basically, just to answer your question, ipapaliwanag natin. Remember, the impeachment proceeding is not really, it's different from a court proceeding where you only have to explain to the judge. Pagdating sa impeachment, it's quite trickier because ang kinakausap din natin dito is yung public. Hindi ba? Dapat maintindihan ng publiko para maniwala yung publiko na talagang walang katiwalian na nangyari dito. So as much as possible and within the confines, no, of what is allowed by law, we will ipapaliwanag natin ng malinaw kung ano ba talaga yung konteksto at ano ba talaga ang nangyari para mapakita natin na itong mga pangalan na to, whether it's false or real names, hindi nangangahulugan na nagkaroon ng katiwalian. You know, it's not because they're saying na may aliases or
kung totoo man o hindi to mga pangalan to, automatically meron ng katiwalian, hindi ba? It's, for us, that's jumping into a major conclusion, not unsupported by facts. But again, I hope you understand, we cannot Of telegraph course. our defenses, Oo. but at least I can say na maipapaliwanag natin sa taong bayan at mapapakita natin na walang katiwalian dito. Okay. And then, of course, the alleged use of confidential funds in the Department of Education. You were in the DepEd then. So Yes. this one is something you would be very aware of. It was a 500 million peso budget, but it included the questionable spending of 125 million pesos in a period of 11 days, and then the COA disallowing 73 million pesos of that spending. Just in that allegation alone, do you believe that constitutes an impeachable offense? Of course, our position is not, No. no? Yeah. But, let me just clarify, Ma'am Karen, the 500 million budget and then the 125 which was spent in 11 days allegedly, that is an issue regarding the OVP. Pagdating sa DepEd, I believe it was around 150 million budget and what was spent was 112.5 if I'm not mistaken. So, but in any case, that doesn't change the question. No? Yeah, we will address this head on. We will show that hindi naman porket sinabi mong 11 days, may katiwalian na kaagad yan. Diba? I mean, the government spends more than that on a daily basis in its operation. It just depends on the situation, yung context, ano ba yung, bakit ba nagkaroon ng 11 days? You know, all these things, kailangan maipaliwanag. And we're not denying that, no? Kailangan maipaliwanag natin ng mabuti to sa publiko. And pagdating naman sa DepEd, it's true that there are COA findings, but what we always fail to, at least from what I've heard, no, dun sa ating mga complainants, is that what is always failed to be mentioned is the fact that DepEd was actually issued credit notices for its use of confidential funds for at least 2 quarters. No? Ibig sabihin ng credit notice from COA is that in their evaluation, tama naman yung documentation at wala naman silang nakitang pagkakamali. Of course, that's a very technical term for COA. But just to explain it, meron pong credit notices sa DepEd. At yan yung parati kasi hindi na-mention. Now, with OBP, it's true that there were COA findings, there was a notice of disallowance, but that notice of disallowance remains pending with the Commission audit because we filed a petition for review, which is part of the process. Now, my last 2 questions. The impeachment complaint, these allegations come in the heels of bigger accusations of corruption against this administration. Now, while every single peso is important, of course, diba, bawat 5, bawat piso ay mahalaga dahil taxpayers' money na ito. What is your take with the fact that here in question is 150 million? I'm not diminishing the amounts. I don't want the audience to think that in any way. And calling the vice president to account for that, possibly impeaching her, possibly facing a conviction, when there are personalities in this administration that are facing billions of pesos of outright corruption. And yet, the impeachment complaint was already junked in the House Committee on Justice alone, right? Yes, Ma'am Karen. My personal view there, and even a view as a lawyer, is that look, there are allegations against the president, there are allegations against the vice president, and as you said, no, kahit na malaki yung kabila, mas malaki yung kabila compared to that. Those alleged against the vice president. Sa akin naman, we just have to have a uniform standard, no? Because every single peso counts. So whether it's politically motivated or not, I will just leave that to our kababayans. Lahat naman tayo nanonood ng balita. Lahat naman tayo, I think we have our own opinions. But despite the variance in the amounts, I should say that there's a need
to still address all allegations, even if mas maliit to o mas malaki yon. So that's what the defense is focused on. No? Pagdating sa political motivation, of course, it's an impeachment proceeding and it's a political issue, hindi ba? But nonetheless, there are allegations and we still have to, regardless of the motivation behind them, we still have to address these allegations para maliwanagan yung taong bayan. But is the Vice President expecting a sense of fairness? The chairperson of the House Committee on Justice was a former prosecutor on the first impeachment complaint that was actually dismissed, junked by the Supreme Court. That whole procedure, yan ang tanong ko eh. I mean, this is a House controlled essentially by the administration. Are you still hopeful for fairness? And you said something interesting. A uniform standard. Totoo yun. A uniform standard. Dapat recital lang of the recital lang of the, Facts. Of Of the facts. The facts. Recital Yun lang of the yun. fact. I don't want to put words into the mouth of the Vice President since I'm no longer her Yeah. spokesperson per se. But as far as the defense team is concerned, we would like to be optimistic in terms of fairness. We would like to give the lawmakers, being duly elected officials and representatives of their constituents, the benefit of the doubt na magkakaroon ng fairness, meaning kung ano yung naging standard doon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo, they will apply the same standards. Now, because it's too early for us to pass judgment, just to be fair to them, no? It's too early for us to pass judgment. And we've heard even Representative Luis Tro saying they do aim to apply the same standards. So we will expect that and we will be hopeful for that. Now, kung hindi mangyayari yon, maybe we will have a different conversation then. No, but right now, I would like to urge everyone to just give the lawmakers the benefit of the doubt. Nandiyan ang proseso. We're willing to go through the process, and we'll see. I mean, of course, again, politics plays a role. But as lawyers, we would like to present a solid defense, solid enough, no, that kahit na alam nating may partisan politics involved, may hirapan sila, no, na maging unfair to the Vice President. Yan lang naman ang target ng defense team, because we do believe that even if politics is involved, there are limitations. So as long as we are able to explain and show proof, and we'll just leave it up to them. We'll leave it to the wisdom of Congress. Now, kung makita na unfair, there are legal remedies at makikita rin naman ng taong bayan yan. On that note, I want to thank you so much for joining me today, Attorney Michael. Yun po yung interview ni Michael Poa. At least nasagot niya lahat yung mga issues sa confidential funds, impeachment complaint, at dito kay Madriaga. Ha? Ilatag nyo ang inyong comment, opinion sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Like, share this video para marami po ang makaalam. And sa mga bago pa lang dito, mag-subscribe na kayo para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.